Sa lilim ng mayabong na puno ng pangarap, nagkukubli ang isang pamilyang naging salat sa karangyaan pero mayaman sa pagmamahal at mabuting kalooban. Makikilala natin ngayong araw ang pamilya Rabe ng Malinaw, Kadingilan, Bukidnon. Natulungan sila ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ano-ano kaya ang hirap na kanilang naranasan? At paano nila ito nalampasan sa tulong ng programa? Panoorin natin dito sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa puso ng bayan ng Kadingilan sa probinsya ng Bukidnon, sa payapang barangay ng Malinaw, matatagpuan ang isang tahanang payak, ngunit puno ng pag-ibig at pananampalataya. Dito nakatira ang pamilya Rabe, kilala sa kababaang loob, kasipagan at malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, sila ay sagana sa pagmamahal at pagkakaisa. Si Marilyn Rabe, isang mapagmahal na ina ng 9 at 3 dekada ng tapat na nagmamahal sa kanyang asawa. Sa katunayan, ipinagdiwang nila ang anibersaryo ng kanilang pag-iisang dibdib noong nakaraang Nobyembre 2025. Message ko sa imuhan noy nga kanang dili unta ka mabag-o sa imuhang sukad sa pagsugod nato nga maayo kay kamo atiman sa atong mga anak, dili lang nako sa pagmahal nga imong gahin para sa akua, labos tanan sa atong mga anak, pagdisiplina nga magdako sila nga maayo og respeto ngadto sa mga tawo, ug ayaw ka balaka kay bisan og siluso ka, naara ko perminti sa imong kiliran nga magpangga, magmahal nimo sa kanunay. Og happy 30 years anniversary na nato po. Salamat po sa akong asawa nga bisan karon niabot na kami kay Panginoon na sa among panag-ipon 30. Ma'am, ang usahay ka na bito na magay mga kuan sa magkiayo no kay isip lamas na magsinabuhi pero lahi mo ko maglalis ni ma'am. Karon nga oras, na time, pagkasunod oras na wala na walaon ko na kay kato bunga ra man to sa imuhang kuan suko. Kana mawa ra man na. Salamat na. Salamat po sa akong asawa, hantod karon ug salamat ng mga akong pagmahal nako nga wa gibawa kay akong pagkuan mo hantod karon. Simple lang ang kanilang pamumuhay. Si Mister sa bukid. Si Marilyn naman sa bahay, nag-aalaga ng mga bata. So pagminyo na mo last November 4, 1995, lisod yun ang kinabuhi, ma'am, kay isa raman yun mi nga mag-uuma. Gawas nga mag-uuma, wala mi kaugalingon nga yuta. Bali ka ng liboril lang mi, ma'am, kanang mangubra, adlaw-adlaw. 1996 po nataw ang ako ang August 26, 1996 ang panganay po. So lisod yun, ma'am, sa matag adlaw nga among panginabuhi. Kinahanglan mo bangon kada adlaw, untag sayo para kanang mangita sa amo ang pagkaon nga ikabuhi sa una namo nga anak. So hangtod sa una pa lang nagkadaghan na gyud sila kay gipanganak nako akong mga anak, ma'am, 96, 98, 99, 2002, 4, 6, 18 ang 5, 2014 din ang youngest, ma'am. So lisod yun ang kinabuhi. Pero batid ng ina ng tahanan na hindi nila kakayanin mag-asawa na matustusan ang pangangailangan ng pamilya at mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak kung isa lang ang magtatrabaho. Ako yung gidasig akong kaugalingon kanunay. Bisag ka ng kapoy na, ako'y bation, kapanakit akong mga kalawasan. Kay, imagine, ma'am, 9, pero ako yun ang gikaya. Oo nga po eh. Kaya gyud kay inigtan-aw na ko sa akong mga anak nga
Labi na og kanang maingon sila ma'am nga wala sila kwarta. Duol sa mama. Ngita jud ko og kanang ka-support sa ilaha. Taong 2011, naging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang pamilya Rabe. Dito nagsimula ang malaking pagbabago sa kanilang buhay. 2008, mao ang pagkatawo sa akong ikapito nga anak. Ato nga time, wala akong bana kay nag-ubra. Dayon, ang anak sila nga naa daw survey. Anak ko wala man ko survey ha. Ang nag-survey ma'am akong giagpas didto nga, ma'am survey ha pud mi kay mauni mo na amo ang kahimtang. Ya, nangutan ako unsa na siya ma'am isa nga naay umaabot nga programa, dako nga tabang sa gobyerno sa DSWD mao ang 4Ps. Kahit mahirap ang buhay, makikita sa kanila ang pagsisikap. Mabuting mag-aaral ang mga anak at uliran ang mga magulang. Si John Daryl, isa sa mga naging monitored children of 4P sa pamilya ay nagtapos na sa kolehiyo. Nagkamit siya ng karangalan bilang cum laude sa kursong Education sa Central Mindanao University at ngayon isa ng ganap na guro. Nasigi ko yung pag-aaral. Kahit na mahirap, no? There are times kasi na hindi na ako nanghihingi ng panggastos sa parent ko kasi alam ko na mas may nanghihingilangan pa dito sa amin. So, yung pera na galing sa TES, pinagkasya ko yun, working student, and college scholar. Pinagbutihan ko talaga yung pag-aaral. Pag meron akong sobra sa aking scholarship, so pinabibigay ko dito sa bahay para din sa pangangailangan ng aking mga kapatid. May mga panahon man na hinuhusgahan ang pamilya Rabe, mas pinili nilang huwag makinig sa sasabihin ng iba. And even though marinig ko yung rant ng mama ko na sinasabihan na ang dami niyong anak, paano mo pinapakain? Yun, mga rant ng mama ko na maririnig niya sa mga may posisyon. A challenge, pressure, no? Merong mga pressure pero motivated sa parents ko. Hardworking sila, believer, faith, resilient all the time, no? Despite of the challenge we had. Even though times na give up na, nanatili na strong. Yun din ang isa sa naging motivation ko. At inspiration ko din sila. Kasi siguro if ever man meron kaming kakayanan, meron kaming pera, siguro hindi ganito buhay namin. Pero kahit ganito mahirap, talagang pinagbutihan namin. Araw-araw, sinisimulan at tinatapos ng pamilya Rabe ang kanilang araw sa panalangin. Si Marilyn ay isa ring lingkod ng simbahan bilang Purok 3 Chapel President ng San Roque. Ang kanyang asawa at mga anak ay aktibo rin sa mga gawain ng simbahan at komunidad. Ang kanilang mga anak ay patunay na ang tagumpay ay bunga ng pagkakaisa at sipag. Sa kabila ng kahirapan, wala ni isa sa kanila ang tumigil sa pag-aaral. Bawat medalya, bawat karangalan ay bunga ng sakripisyo at pagmamahal ng pamilya. Gusto man namo umingon nga dili na mo undang sa kinabuhi pero iniglingi na mo sa among mga anak nga naningkamot. Mubangon og sayo pod aron mo eskwela, inipakita sa grado. Tanan gyud among mga kakapoy ma'am, mga kalisod, mawala gyud. Kay ang ilang mga grado gyud halos tanan line of 9. Kanang ilang mga grado line of 9 gyud sila. Mga 99, 98 ana. Mao gyud ang sila mga kuan gyud sila mga top gyud sila. Sa pamamagitan ng Family Development Sessions o FDS, natutunan ni Marilyn na ang kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera. Ito ay kakulangan ng disiplina, pagkakaisa at tamang pananaw sa buhay. Sa tulong ng 4Ps at educational grants, unti-unti nilang naitaguyod ang mas matatag na kinabukasan. For now,
kung i-approach lang sa mayor about educational assistance kasi mayor's office ang funding doon, hindi sa amin. So, it's only the mayor's office ang may access ng ilan yung nabibigyan. Wala namang discrimination, lahat. 4-piece graduates or none, so baka-avail. Naay grant sa rice, hatag na ko sa kumbana kapalit og rice kay ang bata gud ma'am, dili sila ganahan mo eskwela kung dili busog ilang tiyan. So may eskwela inigabot ito matulog ra na kung dili mo busgon. So ang ila pong dawat nako sa educational grant nila. Example na ibero nun, ako gyud nang dili man pwede nga kanang ma-full gyud tanan pero at least na kay partial para ang bata kay namo gyud tay ma'am nga murag makuan ang mga ginikanan moingon nga ay wala pa mo kabayad aning homeroom. General PTE nato ang bata dili ganahan mo eskwela. So kanang tanan ma'am ini kadawat nako ana. Ang priority gyud nako kana gyud ilang pag-eskwela. Si Ate Marilyn po ay active po siya sa FDS. So, sabi niya sa akin noon na marami talaga siyang natutunan before pa sa akin about sa FDS session. Kasi every month may FDS. Yung ibang mga natutunan niya po ay ina-apply niya talaga sa mga anak niya. Unang-una nagdako gid kay akong pasalamat sa Ginoo nga kani nga programa sa gobyerno nakaapil ko sa 4-piece. Daghan ug daghan kaayong salamat tungod pinaagi ani hinahinay na nako nalantaw ang maayo na mo nga kaugmaon uban sa akong mga anak. Sa mga tao usab nga nitabang gikan sa tanan namong mga emails nga milabay, especially gyud kang Ma'am Eileen C. Mondaga ug sa uban pa kaninyo ma'am o sa uban pa nga dili na nako ma-mention isa-isa gikan sa nagkalain-lain nga lugar gikan kaning grupo kaning panon sa usa ka DSWD programa sa 4-piece dako gyud kay ni nakatabang sa akong pamilya ma'am o ako gyud ipaabot sa kinasing-kasing gayud nga dako gyud ang akong pagpasalamat kay pinaagi ani hinahinay na usab ang akong kinabuhi uban sa akong pamilya labi na sa akong mga anak. Kay kaning tanan ma'am og sa libro pa akong i-compare cover rami ang mga unod ani mao akong mga anak nga ugma puhon pinaagi sa tabang sa 4-piece mahimo silang undanon nga magkinabuhi nga dili mo subay sa amo ang kinabuhi kung unsa mi kalisod karon. So sa 4-piece daghan ug daghan kaayong salamat. Pasalamat po ko ma'am nga nakasuod po bitang kuan sa programa sa gobyerno nga nakabil mi ana bitaw nga programa kay usa gid siya makatabang gid ma'am sa usa gid nang makatabang sa mga tuition sa mga bata so mga gamit nila ang panahon ng sila'y nabid makasiyay makagubra ang iyang ihatag na masira patol lang sa bugas akatong sa kuan para gid sa mga bata. Nagpasalamat kung dako sa gobyerno nakuan din ang programa nga naka-apil mi ana ma'am. Ang kwento ng pamilya Rabe ay paalala sa ating lahat na kahit gaano kahirap ang buhay, walang imposible sa pamilyang may tiwala sa Diyos at sa isa't isa. Hindi lang sila tagumpay na pamilya, sila ay ilaw ng pag-asa para sa bawat Pilipinong nangangarap ng tunay na pagbabago. Dahil ang pagbabago ay nagmumula sa bawat tao. Mapa, thank you for sa sakripisyo, lahat ng tulong, pagmamahal, pag-aalaga na ibinigay mo sa amin mula sa aming pagkabata hanggang sa kami ay lumaki. Nakita po namin ang inyong pagmamahal na binigay sa amin. Binibigay niyo lahat sa aming magkakapatid kahit na minsan parang wala nang sa inyong may tira. Nakikita ko yung mga yung sacrifice ng parents ko, ng papa ko. Even though yung mga parent ko hindi nakapagtapos, isa sa naging instrumento, inspiration sa pag-aaral. Pinabutihan namin na at least kapag magkatapos na lahat, kami naman yung babawi sa parent namin. Salamat DSWD!
Salamat po. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, nananatiling matatag at puno ng pag-asa ang pamilya Rabe. Sinamahan nila ito ng tiyaga, sipag at determinasyon para makaahon sa hamon ng buhay. Lumaban sila sa buhay taglay ang pagmamahal, pagmamalasakit sa isa't isa at pagpapahalaga sa edukasyon. Kaya naman sa ating mga kababayan, kung sawa na kayo sa kahirapan, may pag-asa na magbago ang takbo ng inyong buhay. Sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. Samahan lang ito ng panalangin at pagkilos upang malampasan ang anumang unos. Naway nabigyan po namin kayong muli ng kapupulutan ng aral sa araw na ito. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.